Sa gitna ng nalalantad na mga impormasyon hinggil sa manumalyang flood control projects, isang mahalagang punto ang binigyang diin ni Senate President Tito Soto III. Maaring hindi lamang ang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys ang nasa likod ng kumakalat na katiwalian. Kung totoo ito, mas malalim at mas mataas ang ugat ng problema. Isang babala na hindi lang simpleng grupo ang gumagalaw kundi posibleng organisadong sindikato na konektado pa sa mas mataas na opisyal o makapangyarihang interes. Hindi kapanipaniwala para kay Soto ang paulit-ulit na pagtanggi ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Paano magiging inosente ang isang opisyal na nasa sentro mismo ng implementasyon ng proyekto kung kaliwat ka na ng ebidensya ng mga ghost projects? Ang pananahimik at pagtanggi ay tila pagsisikap lamang upang iligtas ang sarili mula sa pananagutan. Samantalang ang taong bayan ang tunay na biktima ng nawawalang pondo. Mahalaga ring tandaan ang sinabi ni Soto. Lahat ng kasapi ng BGC Boys ay may pananagutan. Ang katiwalian ay hindi kailanman gawa lamang ng iisang tao. Ito ay pinapalakas ng koneksyon at pinagsasabutan ng marami. Kung ang mga mismong kontraktor na sina Pacifico at Sara Diskaya ay humihiling ng saklolo sa Witness Protection Program o WPP, kailangan muna nilang ilabas ang buong katotohanan. Hindi kalahati, hindi pira-piraso. Hindi dapat gawing kanlungan ang WPP ng mga sangkot sa katiwalian, kundi proteksyon lamang para sa mga tunay na handang magsiwalat laban sa mga malalaking taong dapat managot. Sa huli ang tanong, hindi lang kung sino ang BGC Boys kundi kung sino ang mas mataas na puwersa na pumapayag, nagtatakip at nakikinabang sa sistemang ito. Habang hindi pa lumalabas ang lahat ng mga pangalan at detalye, mananatiling hungkag ang mga flood control projects. Hindi lang sa tubig kundi pati na rin sa tiwala ng mamamayan. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kervin Gamad. Basta Radyo. Bombo!